Sa termino ko pa, yung bridge na yan, hinigay ko kay President Gloria Arroyo yan. Oh. Ito ang Kabagan Bridge sa Isabela. Dumaan ito ng 4 na presidente simula kay Presidente Gloria, Aquino, Duterte at ang huli kay Presidente Marcos. Ang Kabagan Bridge na may spans or haba na 990 meters or almost 1 kilometer at may 12 arc section. Ang ganda ng bridge na ito, tinatawag na nila ito iconic bridge. Lalo na pagsapit ng gabi, pag binuksan ng ilaw, ito, ang ganda ng ilaw, oh, napakagandang bridge. Sayang, bakit na-collapse? DPWH Cagayan Valley construction of Kabagan Santa Maria Bridge began November 2014 and was completed 1st of February 2025. Ang total cost na ay 1.2 billion pero na-delay ang project na ito. Dapat 2019 nabuksan na ito. Pero nung sinuro ito ng mga expert, nagbabibrate pag mabigat ang dumadaan. Kaya ang pwede lang dito yung mga light vehicles katulad ng mga kotse, mga motorsiklo. Pero ang original na gumawa ng design dito ay ang mga Japanese engineers. At sila na rin ang gumawa ng feasibility studies sa panahon ni Presidente Arroyo. Sa isang kisap mata, bumagsak ang tulay. Sayang naman. Pakinggan natin ang interview kay Governor. Pero yan, sa termino ko pa, yung bridge na yan, hinigay ko kay President Gloria Arroyo yan. Oh. Ang nag-design pa niya, mga Japanese. Kaya nga iconic yan eh. Mali, dadaan ka doon sa maliit, tapos yung mga heavy truck sa maliliit na daan, hindi ba mas nakakatakot yun, di ba? Opo. Gov, ano po yung nakikita nilang rason kung bakit parang hindi po sapat yung pundasyon po niya? Naipaliwanag ko ba doon sa inyo yung retrofitting? Yung retrofitting na yan, inano sa bridge, kasi nga umuga. Banggit ni Gov yung retrofitting. Name of project, retrofitting, strengthening Kabagan Santa Maria Bridge along Kabagan Santa Maria Road. Name of contractor, RD Interior Junior Construction. Date of started, May 26, 2023. Contract cost, 274 million. Source of fund, fiscal year 2023, GAA. Na-retrofit pala ito. Ano nangyari? 6 years ito hindi binuksan. Ano ba ang retrofitting? Bridge retrofitting is the process of modifying an existing bridge to withstand to greater force or meet new design. Common types of retrofitting. Seismic retrofitting is strengthening bridges to resist earthquakes, ground motion, and soil liquefaction. Siguro ang nangyari yung soil liquefaction, yung paglambot ng lupa sa mga bagyo, maraming bagyo dumaan. Yung puwersa ng tubig niya. Ang sabi nila, overloading, dumaan daw truck na may kargang bato. Pero hindi yun ang points, hindi yun ang dahilan. Yung truck ang dahilan, dapat mag-crack lang siya, hindi yun ang dahilan. Buo yung pagbagsak ng semento, yung bridge. Parang gumalaw. Oo. Gumalaw yung bridge, so titignan nila, retrofit nila ngayon. Ibig sabihin, aayusin nila. Iaakmaan nila ng gusto yung bridge na yan, iaayusin nila para magamit. O siyempre, bino mo, 6 na taon na yan, yung bridge na yan, bago nabuksan. Tapos ngayon nabuksan eh. Ewan ko ba kung ano, kamalasan naman yung bridge ng Kabagan Santa Maria. Yan na lang ang katangi-tanging bridge na ano ito, na national in nature. Naunahan pa yan ng Santo Tomas Kabagan Bridge, naunahan pa yan ng Delphin Albano Tumawini Bridge. Tapos yung Lulutan, naunahan pa lahat yan. Opo. Binabanggit nyo, ayaw nyo kong mag-speculate about dun sa ARCO, pero hindi naman ho kaya dahil sa ARCO po yan? Hindi ako engineer ko, So, ayoko magsabi kasi ayoko magmarunong ba. Mahirap magmarunong yan eh. At saka national in nature yan. Wala namang kinalalaman kami lokal dyan eh, di ba? Kami lang sa lokal. Siyempre, kung ano yung sabihin ng national, kung kailan gagamitin. Ano yun, saka aayusin nila, di ba? Oo. Pero nag-umpisa yan sa termino ko pa. Yung bridge na yan, hinigay ko kay President Gloria Arroyo yan. Oh. Ang nag-design pa niya, mga Japanese. Kaya nga iconic yan eh. One is katangi-tangi. Katangi-tangi sa Pilipinas. Tapos gano'n pa nangyari, napakasakit naman. Pero sino man naman may gusto mangyari yan? Tagapin na lang natin yan, tapos ayusin na lang. Pero ni-retrofit eh, doon ako nagtataka eh.
gumastos pa ng pera dyan para i-retrofit eh. Tapos ginarantihan pa yan ng sinabi na, o sige, pag na-retrofit yan, okay na. Ganito na. Kasi ayaw ko nga pabuksan nung una yan dahil nga sinabi, delikado at gumalaw. Buti na lang, walang namatay. Wala naman ho, Gov. Wala namatay. Wala na aksidente. Gov, may na-aksidente yung mga truck na may inuupa yata pero wala namatay. Ando na yung mga rescue team sinasabi sa amin. Opo. Gov, ando din si Mayor Pagawitan. opo. Hindi naman ho kaya naging substandard yung pagkakagawa diyan. Hindi rin substandard eh. Alam mo, masyado maraming, kaya nga bigat eh, di ba? Ang daming bakal at simento eh. Opo. Kaya pero imbestigahan pa rin natin kung ano talaga nangyari. Yung contractor naman na yan sanay gumawa ng tulay. Ang daming tulay na ginawa niya, tuloy-tuloy. Opo. Magkano nga ho ulit? Magkano ulit? Opo, yung pondo ko riyan. Yung pag-retrofit, mga 200 million yan. Pero ang halaga ng bridge, mga 700 eh. 700. Yung ni-retrofit niya, mga 200. Pero yung unang design na nakita ko dyan sa Japanese contractor, yung mga Japanese na nag-design, ang value talaga niyan is 1.8 billion. Noon 1.8. Tapos nangyari 1 billion na lang. Siguro. Pero ayoko manisi kasi hindi na panahon ng paninisi ngayon eh. Ako gusto ko magawa na lang yan at matignan kung paano ayusin. Diba?